Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. At sa video na to, may gagawin tayo ng review na motorsiklo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang special shoutout at magpasalamat na rin kay Jerwin sa pagpayag na magawa ng review yung kanyang motorsiklo. So, umpisa na natin mga master. Pagdating sa kanyang makina mga master, siya ay 125cc, single cylinder engine, 4-stroke, air-cooled, 4 transmission. Pagdating sa kanyang compression ratio, maximum horsepower at maximum torque, ilalagay na lang natin dyan sa screen para sa mas kumpleto at siguradong detalye. Pagdating dito sa preno niya sa harap, siya ay naka-disc brake na may 2-pot caliper. Yun nga lang, walang brand yung kanyang disc brake. Pagkadating naman dito sa likod, siya ay naka drum brake. Pagpasensya nyo na medyo madumi yung motorsiklo dahil medyo maulan yung panahon ngayon dito sa amin Sumunod naman, pagkadating sa kanyang gulong, siya ay may sukat na 2.50 by 17. Ang brand ng kanyang gulong ay Yuan Xing. Ito ay naka tube type at ito naka-mag siya. Dito naman sa likod, ang sukat ng kanyang gulong ay 2.75 by 17. Tube type na rin. At yung brand ng gulong na ito ay Yuan Xing. Ayan, naka-mags na rin siya mga master. May combination na black at silver. So, dagdag forma na rin yun, no? Dito naman tayo mga master sa suspension nito motor na to. Dito sa harap, siya ay naka-telescopic fork. At pagkadating naman sa likod, siya ay naka-dual shock din. Yung kanyang brand ay ayun, wala siyang actual brand, no? Pero yun talaga yung pinaka-stock na suspension niya mga master. Sound check tayo mga master. Pagdating sa kanyang headlight, siya ay naka halogen bulb at yung kanyang park light naman ay naka LED na. Gayun din yung kanyang signal light ay naka LED na rin, kaya mas okay yun para mas kita at mas maliwanag yung kanyang ilaw. Pagdating sa likod ay naka halogen bulb sa tail light at naka halogen bulb din sa kanyang signal light. Pagdating sa kanyang panel gauge mga master, meron siya ditong speedometer, meron siya ditong kilometers, at meron din siya ditong fuel gauge. So yan, nakakatuwa lang dito mga master, meron din siyang RPM indicator. So yan, maangat. At sumunod, meron siyang neutral indicator, gayon din yung signal light kapag signal ka sa kaliwa at sa kanan. Yun yung maganda sa kanya mga master. Tapos sumunod, meron din siyang gear indicator na may first gear, second gear, third gear at fourth gear. Kaya hindi ka na malilito kung sakaling baguhan ka pa lang sa pagmamotor kung naka-anong gear ka na or naka-neutral ka ba or hindi. Pinaka-naastigan lang talaga ang mga master dito sa kanyang kilometers kasi naka-digital siya. Kakatuwa. Pagdating naman dito sa kanyang pindutan, napakasimple lang niya. Meron siya ditong push button, meron siya ditong pindutan para sa ilaw. Dito naman sa kabila ay low beam at high beam, busina, signal light, at choke. Kung sakaling mahirapan man kayong magpaandar ng makina ng motor nyo sa umaga, pwede nyong gamitin tong choke na to. Ang handle grip, okay naman din, kahit pa paano, makapit naman. Yung kanyang brake lever, okay naman din kahit pa paano. Yung kanyang side mirror, para sa akin goods lang din naman siya. Kasi syempre, wag na tayo masyadong mag-expect ng mga high-end na accessories dito sa motorsiklo na to. Dahil syempre, pang budget friendly lang naman siya. Dito naman tayo sa kanyang compartment na kung saan nandito yung kanyang U-box. May ganyan kalaki. Pa siyang kapote, kaya okay na okay. Meron ding hook para sa sabitan ng helmet.
At nandito rin yung kanyang tangke na may 4 liters capacity. Overall mga master, pagdating sa handling nitong motorsiklo na to, goods na goods para sa akin. At yung plane ng suspension niya sa harap, okay din siya para sa akin, gawin din sa likod. Maayos naman yung response niya. At pagkadating naman sa power nitong motorsiklo na to, kahit 125cc lang siya, meron naman din siyang ibibigay kahit papano. At sa sitting position naman niya, goods na goods din siya para sa akin kasi tayo ay naka-upright position dito sa motorsiklo na to. Kaya kahit ilong ride natin siya, hindi tayo mangangalay sa kanya. At one thing na nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang upuan dahil malambot. Saktong-sakto sa ating petan. Nakakatuwa lang dito sa motorsiklo na to mga master, hindi mo ma-on yung makina niya kapag hindi mo piniga yung front brake. Tama, ipo-push button natin ha. Diba? Piniga natin yung front brake at pinush button natin, under siya. Diba? Ayun yung kanyang safety feature. So kahit papaano, goods na goods tong motorsiklo na to kasi meron siyang ganong safety feature. Tapos another thing mga master, siya ay naka Euro 3 na. Kaya eco-friendly na rin siya. Bawas pollution na rin siya kahit papaano. Kaya goods para sa akin. Pagdating sa braking system nitong motorsiklo na to, goods din para sa akin. Kasi maganda yung response ng kanyang preno sa harap. Gayun din yung kanyang drum brake sa likod. Kaya wala ka masyadong aalalahanin kapag pumreno ka. Pero syempre, kailangan alalay pa rin sa pagmamaneho para maiwasan natin yung aksidente. So yun nga mga master, no? Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding sa motorsiklo na ginamit natin at ginawa natin ng content. Medyo inabutan na tayo ng dilim, pero yun nga, mahalaga na gawa natin ng review tong motorsiklo na to. Yun lang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.